God is good all the time. Alakpakan po nga natin ang Panginoon. Meron akong nabasang kwento sa FB ko, isang video na sasabi, meron daw isang tao na tuwang-tuwa siya sa kanyang aso kasi yung aso niya ay ang daming nagagawa. Ang tatalino ngayon ng mga hayop, ano? And then mapapansin mo pati yung mga hayop kasi yung tao natututo ng alagaan at maawa ang tao, maintindihan ang mga hayop. Kaya itong asong ito ay ang daming nagagawa. At isang araw, nagpunta siya kasama yung aso sa tabi ng ilog na mababaw at kanyang inihagis ang patpat, yung kahoy, at pinakukuha niya sa aso. Tumakbo naman yung aso at nagtaka siya. Yung aso ay lumakad sa ibabaw ng tubig. So isang malaking kababalaghan yon sa kanya. Di ba? Kung yung aso mo sumusunod, yung aso mo nakakaintindi, abay may nagawa ang aso na isang maganda, isang kababalaghan, lumakad sa ibabaw ng tubig at kinagat niya ang kahoy at dinala niya sa kanyang amo. Hindi siya makapaniwala, no? Yung kanyang aso ay ganon, siya lang nakakakita ng ganon. Inulit niya uli, baka siya'y namamalikmata. Inihagis niya yung kahoy at pagkatapos ay tumakbo yung aso at naglakad na naman sa ibabaw ng tubig. Aba, talagang hindi siya makapaniwala. Totoo ba itong nangyayari? Kailangan mayroong makakita nito. Ayun. Kaya isang araw, dinala niya yung kanyang kapitbahay na may mga aso din, inggitero, sa mga training ng aso kasi magaling siya. Abay, pinakita niya, sabi, tignan mo yung aso ko, kakaiba yung nagagawa. So, tinapon niya yung kahoy sa ibabaw ng tubig at lumakad ang aso sa ibabaw ng tubig at kinuha. Sabi nga ron, may napansin ka ba? May napansin ka? Kakaiba? Oo, sabi niya ganun. Yung aso mo hindi marunong lumangoy. Iba yung napansin. Ano kaya yung nakablock, nakahadlang para makita niya ang isang kababalaghan? Di ba? Merong mga ganun eh. Merong mga tao na ang ganda-ganda na nang nangyayari, di ba? Pagkatapos pupulaan niya pa. Mas maganda yung amin dyan. Mas magaling kami. Okay? So, mga ganon, di ba? Meron ng kakaiba na nangyayari. O gumaganda yung ating kapitbahay. Nako, pangit pa rin yan. Kahit tignan mo, negra yan. Di ba? So, yung mga ganon. Sabihin, maganda yung nangyayari sa ating kapatid. At least, na siya, nagbabago. Ay, nako, maniwala ka dyan. Bukas makalawa, wala rin yan. So, tingnan mo yung meron mga ganon. Di ba? So, sabi rito sa pagbasa, kung titignan mo yung mga pagbasa ngayon, ay merong sinasabi tungkol sa pangunawa ng tao. Pangunawa. Dito tinatalakay kung ano ang karunungan na makita ang mga bagay sa mundong ito, na itong mundong ito ay nandito ang kamay ng Diyos. Ang mundong ito, nandito ang kanyang pagtulong sa atin. Maunawaan natin sa mundong ito sa pamamagitan ng karunungan ang presensya ng Panginoon. Kaya nga, iba yung talino at iba din ang karunungan.
ang talino o yung dunong ng tao, ito ay pinoprovide, ibinibigay ng daigdig na ito. Katulad yung galing mo sa mathematics, galing mo sa pagpapatakbo ng business, galing mo sa mga psikolohiya, galing mo sa mga gawain sa daigdig na ito. Itinakda ang daigdig na ito ay pwedeng i-manage ng tao dahil sa kanyang karunungan, sa kanyang talino. Pero may isang karunungan na sinasabi na kailangan natin ang karunungan na ito upang tayo'y mapalapit sa Diyos, upang maintindihan natin ang Diyos, upang matuto tayong maawa, matuto tayong mahabag, at malaman natin ang kalooban ng Diyos upang ihatid tayo sa walang hanggang buhay. Itong karunungan na ito ay gagabay sa ating buhay. Tingnan ninyo, ito yung hiniling ni Solomon. Sabi niya, sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang ako, at ako'y nanalangin na bigyan naman ako ng karunungan, ng kaalaman na tungkol sa kalooban ng Diyos. Tao lamang ako, yan ang sinasabi natin, ano? Tao lamang ako, nagkakamali. Pero kayong lagi kang nagkakamali, lagi kang nakagagawa ng kasalanan, hindi yan ang definition ng tao. Ang definition ng tao, siya ay marunong tumingin para sa ikabubuti, marunong tumingin ng kalooban ng Diyos, marunong kumilatis ng kalooban. Kaya sabi ni Solomon, tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Hindi na mahalaga sa akin ngayon ang karunungan, higit na mahalaga sa akin ngayon ang karunungan kaysa ang trono o setro. Mas matimbang kaysa sa alinmang kayamanan. Ang karunungan ay binigay sa akin ng Diyos. Hindi ko may pagpapalit, maging sa mahal na alahas ang karunungan. At gustong sabihin, kung ipaparis mo ang karunungan ng Diyos sa ginto at pilak, ang ginto at pilag ay magmimistulang putik sa harapan ng karunungan. So, pinapahalagan niya yung karunungan ng Diyos na ito ay mahalaga. Sabi ganoon, mas mahalaga pa ito kisa sa aking kalusugan. Mas mahalaga pa ito kisa sa aking buhay. Aanin ko ang aking buhay kung ako ay mapapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman sa Diyos. Ngayon, ano ang karunungan? Yan ang isang dapat nating maintindihan. Sabi, nang kamtan ko ang karunungan, dumating na sa akin ang lahat ng pagpapala. Siyang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. So tingnan mo, walang kapantay ang tinanggap ni Solomon. Kaya nga sabi, seek first the kingdom of God and all the rest will be given to you. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay ibibigay sa iyo. Walang kapantay. Yan pa ang description ni Solomon. Walang kapantay ang karunungan ng Diyos. Ano ba itong karunungan? Ang karunungan ay ang kanyang salita. Yun ang isang dapat nating maintindihan, ang salita niya. Kapag sinunod mo ang salita ng Diyos, ang payo ng Diyos, marunong kang tao. Diba? Hindi mo ipagpapalit ito kahit sa pera, sa ginto. Sapagkat alam mong hindi ka ipapahamak ng
salita ng Panginoon. Di ba? So, bobo tayo kung ipinagpapalit natin ang kanyang kalooban, ang kanyang salita sa mga bagay sa daigdig na ito. Ano pa ang karunungan? Ang karunungan ay ang pakikipagkaibigan sa inang Diyos. Ibig sabihin, napakalapit ng Diyos sa iyo kasi meron kayong pagkakaunawaan ng Diyos. Meron kayong pakikipag-ulayaw sa Diyos. Meron kang relasyon sa Diyos na iintindihan mo siya. Diba? Sabing ganon, ang karunungan is a practical judgment. Ibig sabihin, ito yung practical na paghatol mo sa mga bagay sapagkat itong practical na ito ay napakalapit sa Diyos o yun na mismo ang utos ng Diyos, hindi ka napapalayo sa Diyos. Kaya nga sabing ganon, ang karunungan, sinabi pa rin sa Biblia, ay Diyos. Hindi yung talino, ha? Ang karunungan ay Diyos. Yun yung gustong sabihin sa atin ng mga pagbasa ngayon na dito pa lamang sa daigdig na ito ay mapapasayo na ang Diyos. Mararamdaman mo ang Diyos. Kaya nga sinabing ganon, kahit na anong klase kayong mga anak, sabing ganon, pag humingi kayo, sabi ni Jesus, ay ibibigay ko sa inyo. At mas higit pa sa hinihingi nyo, ang ibibigay ko sa inyo, ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Diyos ang dapat na maintindihan mo na pinakamagandang tanggapin mo, regalo mo sa iyong buhay. Di ba? Yun ang dapat na unang matanggap mo. Siguro, hiling ka na hiling na makatapos ng pag-aaral. Tama yan. Hiling ka ng hiling na yumaman. Tama yan. Hiling ka ng hiling na magkaroon ng mabuting pamilya. Pero higit sa lahat, ang tunay na biyaya ay ang Diyos mismo. Sumasa iyo ang Diyos sa daigdig na ito. Yun po yung punto ng unang pagbasa, di ba? And then kung titingnan natin yung Ebanghelyo at saka yung ikalawang pagbasa, ang ganda-ganda nga nung ikalawang pagbasa, kung mapapansin ninyo, sabi rito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa sa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at natataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. So kung tingnan mo, kung nasa iyo ang karunungan, ang espiritu ng Diyos, ay tatagos ito sa kaloob-looban ng iyong puso, ng iyong kaluluwa. Maintindihan mo ang Diyos, di ba? Hindi mo ipagpapalit ang pagsunod sa Diyos. Di ba? Kung alam mong ito ang makapagliligtas sa iyo, ito ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, ito talaga ang makakapagprotekta sa iyo, hindi mo to wawalang bahala. Pero bakit nawawalang bahala natin ang Diyos? Tingnan natin ang Ebanghelyo. Sinabi rito, meron naman daw isang lalaki, ng panahon ni Jesus, itong isang lalaking ito, ay meron ng bumabagabag sa kanya. Tandaan ninyo, napaka-importante, first step na makuha mo ang wisdom of God, ang karunungan, ang pakikipagkaibigan sa Diyos, ang walang hanggang buhay, ang kaligtasan, ang tunay na kabanalan
ang pakikipag-ulayaw sa Diyos, ang unang hakbang ay mabagabag ka. Makonsensya ka. Yung hindi ka patulugin ng Diyos. Kaya nga sabing ganon, may isang lalaking narinig niya may Jesus. Sabi-sabi ito na yung Mesiyas. Sabi-sabi ito na yung anak ng Diyos. Kaya siya tumakbo, nabagabag siya. Sa pagkabagabag niya, lumuhod siya sa harapan niya ni Jesus at nagtanong, "Mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Kung meron kang ganitong bagabag, maganda na hinahanap mo na ang buhay na walang hanggan. Pinag-iinteresan mo na ang buhay na walang hanggan. Pero kung ang interest mo ay cellphone, ang interest mo ay TikTok, ang interest mo ay pera, ang interest mo ay para lang sa kinabukasan mo, ang interest mo ay yumaman, ang interest mo ay para sa kagandahan mo lamang, para gumanda ka, gumapo ka. Anong klase yun? Doon ka ba nababagabag sa mga bagay na yon? Ang unang ibagabag mo ay ang buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti?" Merong problema dito. Bakit sinagot ni Jesus ng ganon? Ang hinahanap nito, paano ko makukuha ang buhay na walang hanggan? Ang sagot ni Jesus, kasi sinabihan lang siyang guro. Guro. Hindi niya kinikilala si Jesus. Guro lang. O kasi kung ako ay guro, ito naman ang tanong ko sa iyo. Sabing ganon, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Di ba ang mabuti lang ay Diyos? Bakit mo ko tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo, ang mga batas, kung yan ang gusto mo, magpakabanal ka sa batas. Ito ang batas, huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, huwag kang mandadayak, igalang mo ang iyong ama't ina. Kung yan ang sinasabi mo, banal ka na sa ganyan, kasusunod sa batas. Maganda yan, sumusunod ka sa batas. Banal ka na. Pero merong mga taong nagpapakabanal, mabait lamang sila, pero hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Mabait. Katulad ako, may kakilala ko, mabait yung asawa ko, sabing ganon. Bigyan mo lang ng isang boting gin yan, tulog yan. Mabait yung mga anak ko. Maghapon yan dito, walang ginawa, kundi mag-ML. Mabait yan, hindi lumalabas ng bahay. Ako pa nga nag-iigib ng tubig, pampaligo nila. Ako nagluluto, ako naglalaba. Mabait yan. Di ba? Kaya itong lalaking ito, mukhang ganon. Kaya nagyabang siya. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Abay, kasing galing siya ni Mama Mary. Ibig sabihin, hindi nagkakamali. Hindi nagkukulang. Hindi nagkakasala. Mukhang Immaculada Conception din itong taong ito. Tingnan niyo yung problema sa taong ito. Ang problema sa taong ito, ang tingin niya sarili, perfect siya. Hindi na kailangan pumasok ang Espiritu sa kanya. Hindi na kailangan pagbaguhin siya sapagkat sapat na mabait siya. Sapat na siya ay magaling. Perfect na siya.
Kaya nga, babalik tayo sa sinabi ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus? Nung siya ay nagsesermon sa bundok, ang mapapalad ang mga taong may dalisay na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya nga hindi niya makita si Jesus na ay Diyos kasi hindi dalisay ang kanyang puso. Mapagyabang siya, mapagkunwari siya, mapagmagaling siya, perpekto siya, mayaman siya. Diba? Binata siya, marunong siya, magaling siya sa Biblia sapagkat memorize niya ang utos ng Diyos. Hindi niya na kailangan ang karunungan ng Diyos. Hindi niya na kailangan ang pakikipag-ulayaw sa Diyos. Hindi niya na kailangan ang pakikipagkaibigan sa Diyos. Basta ang importante ay magaling siya, perpekto siya. Kaya nga kung titingnan mo, sabi ni Jesus, ulitin ko, yung makakakita lamang, yung mapalad, ang taong mapalad, yung may mga dalisay na puso. Ano yung mga dalisay na puso? Di ba? Sumusunod kay Jesus, nagpapakumbaba, mapagmahal sa Diyos. Pero kung ikaw ay mayabang, kung ikaw ay nagmamagaling, kung ang kinakapitan mo ay kayamanan, meron mga, tingnan mo dyan, baka sa bahay natin, sa pamilya natin, o tayo mismo, minsan, parang ayoko nang pumunta sa simbahan. Yung mga anak natin, minsan, porkit nandoon na sa tugatog ng kanilang profession. Naalala ko, yung ibang mga tao sa Loma de Gato, kapag nagpapadasal sila, bata pa lamang sila, ang galing-galing nila, lagi nagsisimba, kasama ng kanilang mga magulang. Kapag naging doktor na, naging lawyer, naging engineer, hindi mo na makita sa simbahan. Parang hindi ko na kailangan yan. Hindi ko na kailangan ng wisdom of God. Hindi ko na kailangan. Eto na ako, doktor na ako, eto na ako. Ako ay lawyer na, ako ay teacher na, pumasa na ako sa board. Diba? Ganun yung problema sa atin, no? Nagiging, sabing ganun habang tumatagal ang tao, nagiging ambisyoso siya at hindi niya na nakikita ang pagtulong ng Diyos sa kanya. Sabing ganun, tandaan natin ang lahat ng bagay na ito, kaya ka nariyan ay dahil sa tulong ng Diyos. Kaya ka pinagtagumpay, ayaw kanyang maging miserable. Kaya kanya tinulungan upang lalong kang magmahal sa Kanya. Makita mo ang Diyos na tumutulong sa iyo, hindi yung tinitignan mo lamang yung bagay na itinulong sa iyo. Makita mo ang Diyos na nasa likod dito, hindi yung material na bagay ang iyong nakikita at pinapahalagahan. At pinagpalit mo ang Diyos sa material na bagay. Minsan, katulad nitong taong ito, yumabang na siya. Di ba? Pati yung aking halimbawa, no? Yung taong kapitbahay nila, hindi na makita na ang ganda ng nangyayari sa aso, merong misteryo at may hiwaga. And then, dito sa lalaking ito, hindi niya na makita na ang kaharap niya ay si Jesus. Ang kaharap niya ay Diyos. Pinagyabangan niya pa. Anong yabang niya? Ang yabang niya
Ay, nasusunod ko na pong lahat yan. Perfect na po ako dyan. Magaling na po ako dyan. Kaya miski itong ugaling ito, nakikita rin sa pagkatao natin. Di ba? May mga taong mapanumbat, sa mga naghihirap, mapang-api. Kaya titignan mo sa mga compound, sa mga apartment, magkaroon lang ng television, ay magyayabang na. Di ba? Sa mga compound, makapagpatapos lang ng pag-aaral, ang yabang na, biglang yumabang. Di ba? Hindi ba pwedeng magpakumbaba? At sabihin mo na dahil sa Diyos, nakamtan ko ito. Napaka-imposibleng ako ay maging doktor. Imposible na ako ay mapagtapos ng isang nagtatrabaho lamang sa pabrika. Napakahirap ng buhay. Hindi ba ang kamay ng Diyos ang nandiyan na tumulong sa akin? Kasi minsan, para tayong ibon. Di ba? Yung ibon, kapag kumain ng uod, walang patumangga. Di ba? Basta kakainin niya, lulununin niya ang uod, walang patumangga. Wala siyang iniisip na pagdating ng panahon, pag siya naman ang namatay, siya naman ang uuurin. Laging ang tingin niya sa kanyang sarili, walang katapusan. Matakaw, mayabang. Hindi niya alam na pagdating ng araw, pwedeng bumaligtad. Ikaw naman ang uurin, ibon. Ang oras daw, ang orasan, isa pa itong ang orasan daw ay may tinuturo sa atin yung relo. Tinuturo nito yung tamang oras. Diba? Tamang oras. Sa kabataan natin, mapapagpasensyahan pa siguro tayo, maunawaan pa tayo. Minsan pag nagkukwentuhan kami sa kainan ng mga bata namin sa bahay ampunan, hindi ko matagalan. Yung mga bata namin, may mga yabang. Diba may mga kabataan na mayabang? Diba? So, ano yung yabang ng bata? Pasensya na kayo, Father. Meron kayong poging anak. Magpapaluha sa mga babae. Maraming lumalapit sa akin dahil ako'y pogi. Aanhin ko yung aking pagkapogi kung hindi ko gagamitin. Ang hirap, parang ang sarap batukan ng bata. Hindi niya maintindihan. Kaya siya gwapo, para hindi naman siya magpakamatay kung napakapangit niya. Naintindihan niyo po ba? Bakit mo gagamitin sa pagpapaluhan ng babae? Bakit mo gagamitin ang kagwapuhan para magpayabang, para isahan ang babae? Di ba? Maraming tumatanda, ganyan. Gwapo yata ako. Ang dami kong pinaluha. Sos, Maria Josep, hindi mo ba makita, kaya nga sinasabi rito, hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. Iyang natutunan mo ay talino ng daigdig, yung galing ng daigdig. Pero ang sinasabi ng Diyos, bigyan mo ako, sinasabi ni Solomon, bigyan mo ako ng karunungan upang matuto akong pakitunguhan ang mga tao, tulungan ang mga tao. Yun. Ayun. Yang oras, siguro, dapat nating tingnan, may tamang oras. Siguro yung mga kabataan, hindi pa tama yung oras, pero ikaw tumanda na sa kayabangan, tumanda na sa di pagkaintindi. Di ba? Yung di ka marunong magpasensya, lalaki yata ako. So, kung gusto nila, maggulpihan tayo. Okay? Kung gusto nila, laging ganon, di ba? Hindi ba pwedeng magpakumbaba? Hindi ba pwedeng, magpatawad?
magpasensya. Di ba? Sabi daw, ang orasan din ay nagsasabi ng tamang ugali ng tao. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin yan, pagdating ng panahon, makikita mo, yung kinakapitan mo ngayon, ay hindi mo na makakapitan. Hindi ka na pwedeng ipagtanggol niyan sa harapan ng Diyos. Yung kinakapitan mo ngayong kagwapuhan, kagandahan, talino, lilipas yan. Meron nga isang doktor ngayon, lumipas na yung kanyang tumanda na siya, hindi na mapakinabangan ang kanyang utak, yung kanyang talino. Huwag mong ipagyabang yan, lilipas yan. Yung ganda mo, lilipas yan. Diba? Yung lakas mo, lilipas yan. Kaya gustong sabihin sa atin, mga minamahal na kapatid, matuto tayo habang tayo nasa daigdig na ito, anong sinasabi doon sa huling-huli ng Ebanghelyo. Sabing ganon, sino po ang makakaligtas? Sabi ng mga tao, sabi ng mga apostoles. Sabi, imposible sa inyo, pero posible sa Diyos. Imposible sa inyo, imposible sa atin, kasi tayo talaga ay may tendency magyabang, kumapit sa mga bagay na daigdig na ito. Imposible sa iyo na makarating ka sa kaharian ng Diyos, pero posible sa Diyos. Makipagrelasyon ka lang sa Diyos, posible na ikaw ay makakarating ng langit, posible na magbabago ka, posible na ikaw ay liligaya sa daigdig na ito, posible na magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay, posible ang biyaya, ang tulong ng Diyos sa atin. Kung aasahan mo lang iyong sarili, yung yabang mo, yung galing mo, yung pera mo, yung narating mo, yung kasikatan mo, yung kapangyarihan mo ngayon, yung talino mong yan, hindi ka niyan dadalin sa walang hanggang buhay kung yan lang ang aasahan mo. Asahan mo ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang tulong. Asahan mo ang kanyang karunungan na itinatanim sa iyo. Magtiwala ka sa karunungan ng Diyos. Huwag mong pagtiwalaan lang ang daigdig na ito. Posible na tayo ay makarating sa walang hanggang buhay. Sabi nga ng Diyos, dito pa lang, tatanggapin mo na yan. Tatanggapin mo na ang Espiritu Santo. Magiging mabuti ka ng anak ng Diyos. Dito pa lang sa daigdig na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Langin. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, ingin natin ang karunungan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos upang tayo'y kanyang tulungan sa ating mga suliranin sa buhay na ito. Habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating kamay at tayo magsumamo. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Iham natin ang awitin. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon naming Diyos, maraming pagkakataon na magulo ang aming buhay. Dahil wala kaming karunungan ng pagsunod sa iyong salita, wala kaming karunungan ng pakikipagkaibigan sa iyo, karunungan ng katapatan sa iyo. Yan ang inihiling namin sa mga oras na ito, ang biyaya na ikaw ay sumaamin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw ay aming laging masunod upang kami ay mapanuto sa aming buhay. Pinagdarasal namin ang magulong buhay namin. Kung merong mang magulo sa buhay namin, tulungan mo kami na gamitin ang iyong pag-ibig, gamitin ang iyong pagmamahal upang maresolbahan ang mga problema sa aming buhay. Tulungan mo kami sa aming mga paghihirap. Tulungan mo kami sa aming mga pagsusumikap, Panginoon. Ibigay mo sa amin palagi ang iyong Espiritu para sa panahon na kami nagugulumihanan, na-stress sa mga suliranin sa buhay. Kami ay nabibigyan mo ng kapanatagan. Panginoon, inihiling namin, tulungan mo kaming palagi. Itinataas namin ang aming mga suliranin sa iyo. Pati na ang mga problema namin sa kalusugan, ipinagdarasal namin yung mga may sakit sa amin. Kami mismo na may mga karamdaman, mga tumatanda, tulungan mo kami. Mga kabataan na nagsusumikap para sa kanilang buhay na susunod, para sa kanilang kinabukasan, tulungan mo sila, Panginoon. Kaya sa gabing ito, itinataas namin, Panginoon, sa iyong lahat ang aming mga panalangin at kami umaasa sa iyo. Isinusuko namin lahat sa iyo. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming hiningi sa iyo ay hinihingi namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.